Samantala, ipinagpaliban muna ang pagbasa ng sakdal kina Senador Jinggoy Estrada at dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Ito ay gagawin na lamang sa June 4 o bukas. Sa kaso ni Bonoan na dumating sakay ng wheelchair, ang kanyang arraignment ay napospone matapos muli siya nagpakita ng senyalis ng hypertension. Tumataas ang kanyang blood pressure. Gabi ng Lunes, dinala siya sa Philippine National Police General Hospital matapos siyang sumuko sa otoridad at tumaas daw ang kanyang blood pressure sa critical na 192/100. Si Estrada na 63 taong gulang o 63 at si Bonoan na 80 years old ay parehong akusado ng pandarambong sa 2nd Division ng Sandigan Bayan. Parehong itong nakakarap sa non-bailable offense. Ang kanilang kaso walang piyansa. Sa harap naman ng 5th Division, 3 iba pang mga chief engineers ng Department of Public Works and Highways ay akusado rin kasama ni Estrada at ni Bonoan sa 5th Division. Ang kasong ito ay kaugnay sa flood control scandal na nag-i-implicate o nagsasangkutin sa iba pang mga opisyales ng gobyerno. Dumating sa korte nakasuotang kulay dilaw na uniforme ng mga detainees o mga bilanggo ng Bureau of Jail Management and Penology. Si Estrada nagsabing naghanda siya para sa arraignment at pre-trial. Pero nag-withdraw siya ng kanyang manifestation matapos kumonsulta sa kanyang abogado na nag-file ng motion para kanselahin ng arraignment dahil binabanggit daw ang prior commitment itong sa Estrada bilang isang senador. Ay naman kay Presiding Justice Geraldine Faith Ekong ng 2nd Division, walang necessity for the cancellation dahil dumating naman si Estrada at ang kanyang abogado. Binanggit naman ng abogado ni Estrada ng naunang omnibus motion na kanyang isinampa. Kasama na ang motion to quash of formal request para sa korte to i-dismiss the criminal complaint. Ayon sa kanya, ang mga prosecutors ay hindi pa nare-receive at therefore unable to respond correspondingly. Pero sabi ng presiding justice, ang court ay nagdesisyon na i-reset ang arraignment scheduled. Dapat sana kahapon ito ay gagawin na sa June 4 o bukas. Samantala, hinatak naman si Bonoan sa 5th Division ng Sandigan Bayan para sa kanyang arraignment. Matapos makita stable naman ang kanyang kondisyon at hindi naman totoo na kritikal ang kanyang blood pressure. Dinischarge siya ng Sandigan Bayan na 1:30 kahapon at siya'y ibinalik sa kanyang kulungan. Pero dinala muli sa PNP General Hospital alas 4 ng hapon matapos tumaas muli ang kanyang blood pressure. Ayon kay Colonel Alan Reyco, PNP Public Information Chief, si Bonoan ay na-endorso na sa male medical ward para sa kanyang medical monitoring. Pero hindi pinapayagan ng korting ito ay mag-check-in o kaya naman ay pumasok sa pribadong hospital. Sa pamamagitan po niyan, pinapasalamatan natin ang mga CMN participating stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.